Nakahawak ako ng mahigpit sa kumpol ng mga puting rosas. Habang hinihintay ang basbas ng pari, iniisip ang 50 milyong pisong utang ni Paulo na sa wakas ay mababayaran ng kasal na ito. Ang lahat ng sakripisyo ko bilang panganay na kapatid ay magtatapos sa sandaling ito ng huwad na kaligayahan. Ngunit bago pa man makapagsalita ang pari, lumapit sa akin si Diego at bumulong sa aking tainga sapat na malakas para marinig ng mga unang hanay ng mga bisita. You are nothing but a dirty investment, Teresa, at ngayong nakuha na namin ang pirma mo sa marriage contract, wala ka ng silbi sa akin, kundi ang maging basura sa harap ng lahat. Kasabay ng kanyang mga salita ay ang biglang pagbabago ng dambuhalang screen sa harap ng altar. Nawala ang aming mga pre-wedding photos at napalitan ng isang malabong video. Isang babaeng kamukha ko ang makikitang lumalabas sa isang hotel room, kasama ang isang matandang lalaking kilala bilang isang korap na politiko. Ang bulungan sa loob ng katedral ay mabilis na lumakas, tila mga bubuyog na naghahanap ng mabibiktima. Naramdaman ko ang mabilis na pagdampi ng palad ni Mama sa aking pisngi, isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa gitna ng biglang katahimikan ng lahat. Wala kang utang na loob. Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at kahihiyan. Pinatira ka namin pinakain, tapos ito ang isusukli mo sa dangal ng pamilya natin. You're a disgrace. Hindi ako gumalaw. Hindi ako umiyak. Ramdam ko ang hapdi sa aking pisngi, ngunit mas ramdam ko ang malamig na katinuan na unti-unting lumalamon sa aking sistema. Tumingin ako kay Paulo, ang kapatid na ipinagpalit ko ang sariling buhay para lamang mailigtas sa kulungan, ngunit tinalikuran niya ako at nagtakip ng mukha na tila ba diring-diri siya sa akin. Ate, paano mo nagawa ito? Ang tanging nasabi niya bago siya sumama sa pag-alis ni Mama. Humakbang pasulong si Doña Imelda, ang biyenan ko sanang nagmistulang banal, sa kanyang suot na mamahaling terno at hawak na rosaryo. Huwag na huwag mong iisiping makakakuha ka ng kahit isang kusing sa amin, Teresa. The wedding is off, at dahil sa moral turpitude na ipinakita mo, forfeiture ang lahat ng properties na nakapaloob sa kontrata. You are left with nothing but your sins. Ang boses niya ay puno ng gaslighting, tila ba siya ang biktima sa gitna ng sirkong sila mismo ang nag-organisa. Pinapalibutan nila ako, dinidiin sa isang sulok na puno ng mapanghusgang mga mata at mga kamera ng cellphone na handang ilathala ang aking pagbagsak. Sinasakal ako ng amoy ng mga bulaklak na tila ba naging amoy ng patay sa aking mga ilong. Sa gitna ng kaguluhang ito, sa gitna ng mga matatalim na salitang ibinabato sa akin, may kung anong pinitik sa loob ng aking utak. Ang sakit ay naglaho na palitan ng isang kalkuladong lamig. Tiningnan ko ang aking kamay na bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi na ngayon naganyong katuwiran. Sa isang sandali, tila huminto ang mundo. Nakita ko ang bawat detalye ng kanilang mga mukha, ang mapanuyang ngiti ni Diego, ang mapagpanggap na puot ni Imelda at ang kataksilan sa mga mata ng aking sariling dugo. Doon ko napagtanto na ang bawat butil ng sakripisyo ko sa loob ng 10 taon ay itinapon ko lang sa isang butas na walang hangganan. Dahan-dahan kong inangat ang aking ulo. Inalis ko ang aking belo nang walang pag-aalinlangan at hinayaan itong mahulog sa sahig ng simbahan, na tila isang maruming basahan. Tinitigan ko si Diego ng diretso sa kanyang mga mata, ang mga matang akala ko'y mahal ko, ngunit ngayon ay nakikita ko na bilang mga bintana ng isang walang laman na kaluluwa. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata, isang ngiting sapat na para patigilin ang kanyang pagtawa. Did you really think I'd walk into this altar without an exit plan, Diego? Ang boses ko ay kalmado, kasing talas ng isang bagong hasang patalim. The marriage contract we signed this morning wasn't for the properties you wanted. Inilipat ko ang lahat ng utang ng kumpanya ni Paulo sa pangalan mo bilang gift ko bago tayo pumasok dito. Check your bank notifications, my dear husband. Kasama ng pagpirma mo sa dokumentong iyon ay ang pag-ako mo sa 50 milyong pisong utang na ikaw mismo ang gumawa sa likod ng likod ko. Nakita ko ang biglang pagkaputla ng kanyang mukha. Ang kaba ay mabilis na humalili sa kanyang kayabangan habang mabilis niyang kinukuha ang kanyang telepono. Sa halip na magpaliwanag o makipag-away, tumalikod ako sa kanya.
Ang bawat hakbang ko sa gitna ng pasilyo ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog na ako mismo ang naglatag para sa kanila. Hindi ako tumingin sa aking pamilya na ngayoy naguguluhan. Sa halip ang aking mga mata ay nakatuon sa isang lalaking nakaupo sa isang wheelchair sa pinakamadilim na bahagi ng cathedral. Si Sandro Montenegro, ang itinuturing na black sheep at lumpong tagapagmana na kinalimutan na ng lahat. Huminto ako sa harap niya, ang laylayan ng aking punit na gown ay humahalik sa sahig. Ramdam ko ang pagtitig ng lahat, ang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang hiyaw. Inilahad ko ang aking kamay sa kanya, ang aking tinig ay matatag at walang bahid ng pagmamakaawa. Sandro, alam kong kailangan mo ng isang reynang marunong makipagdigma sa impyernong kinalalagyan mo, at kailangan ko ng isang trono kung saan matatanaw ko ang unti-unting pagkadurog ng mga taong ito. Pakasalan mo ako ngayon din at ipapangako ko sa iyo bago matapos ang taong ito luluhod ang buong angka ng mga Montenegro sa harap nating dalawa. Nanatiling tahimik si Sandro. Ang kanyang mga mata na kasing itim ng kailaliman ng dagat ay tila binabasa ang bawat hibla ng aking pagkatao. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit sa ilalim ng suot niyang coat, nakita ko ang paghigpit ng kanyang hawak sa handle ng kanyang wheelchair. Ang bawat segundo ng kanyang pananahimik ay tila isang taon ng paghihintay para sa akin. Maya-maya dahan-dahan niyang inabot ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay isang matinding kaibahan sa malamig na hanging umiihip sa loob ng simbahan. Hinila niya ako palapit sapat na para maramdaman ko ang kanyang hininga sa aking pisngi. Be careful what you wish for, Teresa. Bulong niya, ang boses niya ay may malalim na timbre na nagpadaloy ng kuryente sa aking buong katawan. Dahil kapag tinanggap ko ang kamay mo, wala na tayong balikan. Sisiguraduhin kong hindi lang sila luluhod. Sisiguraduhin kong wala nang matitira sa kanila kundi abo. Lumingon si Sandro sa pari na ngayoy nanginginig sa takot. Tuloy ang kasal. Utos niya, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng katedral na tila isang batas na hindi pwedeng baliin. Pero sa pagkakataong ito, ang pangalang isusulat sa tabi ni Teresa ay ang sa akin. Sa gitna ng pagsisigawan ni Doña Imelda at ng pagwawala ni Diego sa background, naramdaman ko ang isang kakaibang uri ng kapayapaan. Ito ang simula. Ang bawat patak ng pawis at dugo na ibinigay ko sa pamilyang nagtaksil sa akin ay babawiin ko ng may kasamang interes. Habang binabasa ng pari ang mga bagong panunumpa, hindi ang krus ang tinitingnan ko. Nakatingin ako sa reflection ko sa mga mata ni Sandro, isang babaeng hindi na marunong umiyak, isang babaeng handang sumunog ng mundo para lamang makuha ang kanyang nararapat. Nang matapos ang seremonya, dahan-dahang tumayo si Sandro mula sa kanyang wheelchair. Ang lahat ay napasinghap. Ang mga bulong-bulungan ay napalitan ng ganap na sindak. Hindi siya lumpo. Ang bawat hakbang niya patungo sa akin ay puno ng kapangyarihan at awtoridad. Inakbayan niya ako at hinarap ang lahat ng mga taong nag-abang sa aking kahihiyan. Meet the new Mrs. Montenegro. Deklara niya, ang kanyang tingin ay nakapako kay Doña Imelda na ngayoy tila hihimatayin sa gulat. Habang naglalakad kami palabas ng simbahan, narinig ko ang mabilis na pagtunog ng aking cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang bumungad sa akin. Hindi mo alam ang pinasok mo, Teresa. Ang akala mong kaligtasan ay ang siyang magiging sarili mong bilangguan. Hindi ko binura ang mensahe. Sa halip, mas hinigpitan ko ang hawak sa braso ni Sandro habang ang mga flash ng camera ay sumasalubong sa aming paglabas. Ang loob ng mamahaling sasakyan ay kasing lamig ng isang kabaong. Sa labas, ang mga flash ng camera ng mga media ay unti-unting naglalaho habang mabilis kaming lumalayo sa katedral. Ngunit ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin ni Sandro ay mas nakakasakal kaysa sa anumang ingay. Nakaupo siya sa tabi ko, muling nakabalik sa kanyang wheelchair, na tila ba ang pagtayo niya kanina ay isang panaginip lamang. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, kasing tigas ng marmol, habang ang kanyang tingin ay nakapako sa nagdidilim na kalsada ng Manila. Bakit kailangan mong magpanggap? Ang tanong ko, ang aking boses ay hindi nanginig kahit ramdam ko pa rin ang hapdi ng sampal ni Mama sa aking pisngi. Hindi ako tumitingin sa kanya. Nakatuon ang pansin ko sa aking mga daliring, may bahid pa rin ng alikabok mula sa sahig ng simbahan.
Sa talas ng iyong mga mata, alam kong hindi ka lumpo. Bakit hinayaan mong tapakan ka ng sarili mong pamilya sa loob ng mahabang panahon? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ekspresyong mas nakakatakot kaysa sa galit. Ang pinakamabisang paraan para makita ang tunay na kulay ng mga buwaya ay ang magpanggap na ikaw ay isang sugatang tupa, Teresa. Sagot niya, ang boses niya ay malalim at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Kapag akala nila ay wala kang laban doon, sila nagiging pabaya. At sa pagpapabaya nila, doon ko itatanim ang kanilang katapusan. Gaya ng ginawa mo kanina kay Diego. I must admit, hindi ko inaasahan ang 50 milyong pisong regalo mo sa kanya. Tumingin ako sa kanya, sinalubong ang kanyang mapanuring mga mata. Negosyo lang ito, Sandro. Ibinenta ako ng pamilya ko, kaya ibinenta ko rin sila sa impyernong nararapat sa kanila. Wala akong pakialam sa yaman ng mga Montenegro. Ang kailangan ko ay ang proteksyon ng iyong pangalan at ang pagkakataong wasakin ang bawat taong tumawa sa aking kahihiyan. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate na gawa sa itim na bakal. Ang mansyon ng mga Montenegro ay tila isang kastilyong itinayo sa gitna ng mga lihim at kasinungalingan. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, pumasok ang malamig na hangin ng gabi, dala ang amoy ng basang lupa at mamahaling pabango. Maingat na inalalayan ng driver si Sandro, pabalik sa kanyang wheelchair. Pinanood ko ang bawat galaw niya, ang perpektong pag-arte ng isang taong mahina, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling alerto gaya ng isang maninila. Pagpasok namin sa loob ng mansyon, ang mga katulong ay nakahilera, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at takot. Alam ng lahat ang nangyari sa simbahan. Sa panahon ng social media, ang balita ay mas mabilis pa sa kidlat. Ngunit wala akong nakitang simpatya sa kanilang mga mata kundi paghuhusga. Para sa kanila, isa lamang akong oportunistang babae na pinalitan ang isang Montenegro ng isa pa sa loob lamang ng ilang minuto. Dito tayo sa aking silid-aklatan, utos ni Sandro, nang makarating kami sa ikalawang palapag. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng kanyang wheelchair sa makintab na sahig ay tila isang babala sa bawat taong nakikinig sa paligid. Pagpasok namin sa loob, sinarado niya ang pinto at narinig ko ang mekanikal na tunog ng lock. Ang silid ay puno ng amoy ng lumang papel at mahogany. Hinarap niya ako at sa isang iglap nawala ang anyo ng isang lumpong lalaki. Nanatili siyang nakaupo, ngunit ang kanyang presensya ay tila sumasakop sa buong silid. Let's lay down the rules, Teresa. Simulan niya habang inilalabas ang isang folder mula sa kanyang mesa. In the eyes of the world, you are my wife, my savior, the woman who saw past my disability. In this house, you are my strategic partner. Hindi mo kailangang maging isang masunuring asawa, ngunit kailangan mong maging tapat sa ating layunin. You deal with the finances, I deal with the shadows. Isang pagkakamali, isang pagtatraidor, at sisiguraduhin kong mas malala pa sa kulungan ang kahahantungan mo. Lumapit ako sa kanya, hindi natitinag sa kanyang pagbabanta. Huminto ako ng may ilang pulgada na lamang ang layo namin sa isa't isa. Naamoy ko ang kanyang pabango, isang timpla ng sandalwood at panganib. Dahan-dahan kong ipinatong ang aking kamay sa sandalan ng kanyang wheelchair, sapat na malapit para maramdaman ang init na nagmumula sa kanyang katawan. Huwag mo akong takutin, Sandro. Ang taong wala nang babalikan ay ang pinakamapanganib na kalaban. Bulong ko, ang aking mga mata ay nakapako sa kanya. Gawin mo ang bahagi mo at gagawin ko ang sa akin. Ngunit tandaan mo ito, oras na gamitin mo ako para sa sarili mong kapritso, nang wala sa ating kasunduan, ako mismo ang magtutulak sa wheelchair na ito sa bangin. Sa halip na magalit, nakita ko ang isang kislap ng paghanga sa kanyang mga mata. Inabot niya ang aking kamay, ang kanyang mga daliri ay dumaan sa aking pulso, ramdam ang mabilis na tibok ng aking puso. Hindi ito tibok ng takot, kundi ng adrenaline. Hinila niya ako ng bahagya palapit sa kanya, ang aming mga mukha ay halos magdikit. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay napalitan ng isang kuryenteng hindi ko may paliwanag. Ang kanyang titig ay tila humuhukay sa aking kaluluwa. Hinahanap ang mga sugat na pilit kong itinago. You have fire in you, Teresa. I like fire, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging malambot, ngunit puno pa rin ng awtoridad. But remember, fire can cook your food, or it can burn your house down.
Be careful how you use it. Binitawan niya ang aking kamay at iniabot ang folder. Iyan ang mga listahan ng mga accounts ni Doña Imelda na kailangan nating i-freeze. Bukas na bukas din sisimulan natin ang pag-atake. Ngayon magpahinga ka na. May mga damit na sa iyong kwarto. Tumalikod ako at naglakad patungo sa pinto, ngunit bago ko pa mahawakan ang hawakan, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone sa bulsa ng aking punit na gown. Kinuha ko ito at nakita ang isang hindi kilalang numero. Sa pag-aakalang isa na naman itong pangungutya mula sa pamilya ni Diego, sinagot ko ito ng may halong inis. Hello. Walang sumagot sa kabilang linya sa loob ng ilang segundo. Ang tanging narinig ko ay ang mabigat at tila nahihirapang paghinga ng isang tao. Pagkatapos isang boses na parang galing sa hukay ang bumulong sa aking pandinig. Teresa, akala mo ba nakatakas ka na sa amin? Ang dugong nananalaytay sa iyo ay hindi mo matatakasan. Ang 50 milyong piso ay barya lamang kumpara sa utang na kailangan mong bayaran sa akin, sa dugo. Ang tunog ng pagkaputol ng linya ay tila isang dambuhalang kampana na umalingaw-ngaw sa aking utak. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking mga kamay. Lumingon ako kay Zandro, ngunit siya ay abala na sa pagbabasa ng mga dokumento, hindi napansin ang biglang pagputla ng aking mukha. Sino ang taong iyon? At anong utang sa dugo ang tinutukoy niya? Habang nakatingin ako sa madilim na pasilyo ng mansyon, napagtanto ko na ang pakikipag-alyansa ko kay Zandro ay simula lamang ng isang mas malaki at mas madugong giyera na hindi ko pa lubos na naiintindihan. Hindi sapat ang sikat ng araw sa bintana para tunawin ang ginaw na nararamdaman ko sa loob ng mansyong ito. Maaga akong nagising hindi dahil sa masarap ang tulog, kundi dahil ang bawat himaymay ng aking utak ay nakahanda na para sa unang araw ng giyera. Isang formal na itim na dress ang pinili ko, simple elegante, at tila baluti na nagtatago sa anumang kahinaan. Sa salamin tinitigan ko ang aking sarili. Ang hapdi sa aking pisngi ay wala na, ngunit ang bakas ng galit sa aking mga mata ay mas lalong tumalim. Pagbaba ko sa dambuhalang hagdan, ang tunog ng aking takong sa marmol na sahig ay tila isang martilyo na nagpapahayag ng aking presensya. Sa mahabang hapagkainan, nakaupo na si Doña Imelda, suot ang kanyang kulay pilak na bestida, habang marahang humihigop ng tsaa. Sa tabi niya ay isang babaeng may mukhang anghel, ngunit may mga matang tila ahas. Si Bianca, ang pinsan ni Diego, na balita ko ay matagal nang nag-aambisyong maging reyna ng bahay na ito. Mabuti naman at nagising ka na, Teresa. Simula ni Doña Imelda, hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa kanyang tasa. Sa pamamahay na ito, ang disiplina ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong yaman. At bilang bagong asawa ng aking anak, gaano man kahiya-hiya ang paraan ng pagpasok mo rito, inaasahan ko ang lubos na paggalang. Tumigil siya sa pag-inom at itinuro ang kanyang kamay sa akin. Magmano ka sa akin, iha. Ipakita mong may natitira ka pang katiting na urbanidad. Hindi ako kumibo. Nanatili akong nakatayo, diretso ang likod, at tinitigan siya ng walang kurap. Ang katahimikan sa pagitan namin ay naging mabigat, tila isang pisi na anumang sandali ay mapuputol. Nararamdaman ko ang mapanuring tingin ni Bianca na tila naghihintay ng aking pagkapahiya. Ang paggalang Doña Imelda ay ibinibigay sa mga taong may dangal. Ang aking boses ay kalmado, bawat salita ay dahan-dahang binitawan. At sa pagkakaalam ko, ang isang taong nag-utos na gumawa ng huwad na video para lamang sirain ang isang babae ay hindi nararapat sa aking pagyuko. I respect power, but I despise hypocrisy. Nakita ko ang paghigpit ng hawak ni Imelda sa kanyang tasa hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Walang hiya ka, singhal niya. Ang kanyang maskara ng kabanalan ay unti-unting nagkakabakbak. Ate Teresa, please, wag mo namang ganyanin si Tita Imelda. Sabat ni Bianca, ang kanyang boses ay tila huni ng ibon puno ng peking pag-aalala. Nasasaktan lang siya dahil sa gulo sa simbahan. We're just worried about you. Baka kasi hindi mo alam kung paano lulugar sa pamilyang ito. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiting kasing lamig ng yelo. Bianca, right, ang payo ko sa iyo, itabi mo ang pag-arte mo para sa mga pelikula. Hindi ako ang audience mo. At huwag kang mag-alala sa lugar ko rito dahil alam na alam ko kung nasaan ako. Inilapag ko ang aking tablet sa ibabaw ng mesa.
Binuksan ko ang isang file na magdamag kong pinagpuyatan. Habang abala kayo sa pag-iisip kung paano ako itataboy, ginugol ko ang gabi sa pag-audit ng Montenegro Foundation at napansin ko, Doña Imelda, na may mga butas sa inyong financial reports. 100 milyong piso ang nawawala sa loob ng 3 taon, lahat ay napunta sa mga shell companies na may kaugnayan sa inyong mga personal na luho. Biglang binitawan ni Imelda ang kanyang kutsara. Ang tunog nito, na tumama sa porselana, ay tila isang putok ng baril sa gitna ng hapag. Ang kanyang mukha na kanina ay mapula sa galit ay biglang namutla. "What are you talking about?" Ang kanyang boses ay nanginginig na. "I'm talking about plunder, Doña Imelda," sagot ko habang dahan-dahang iniscroll ang mga dokumento. At ang dokumentong ito, isang pindot ko lang diretso na ito sa BIR at sa mga media outlets na kaibigan ni Marisol. Isipin ninyo kung anong mangyayari sa inyong banal na imahe kapag nalaman ng publiko na ang perang pampatayo ng mga simbahan ay ginamit ninyo sa inyong mga alahas sa Switzerland. Mula sa pinto, narinig ko ang mahinang tunog ng gulong ng wheelchair. Naroon si Sandro, tahimik na nanonood, ang kanyang mga kamay ay nakapatupat sa kanyang kandungan. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit nakita ko ang isang mabilis na kislap ng paghanga sa kanyang mga mata bago niya ito itinago. "Teresa, sapat na muna iyan." Ang boses ni Sandro ay malamig ngunit may awtoridad. "Ang almusal ay para sa pagkain, hindi para sa investigasyon. Pero inaasahan ko, Mama, na bibigyan mo ang aking asawa ng espasyong kailangan niya bilang bagong financial consultant ng ating pamilya." Hindi nakapagsalita si Imelda. Nanatili siyang nakatulala sa akin, ang kanyang puot ay nahaluan ng matinding takot. Tumayo ako nang hindi man lang ginagalaw ang pagkain sa aking harap. "Busog na ako sa katotohanan," sabi ko bago ako tumalikod. Habang naglalakad ako pabalik sa aking kwarto, sa mahabang pasilyo, dumaan ako sa isang sulok kung saan akala ko ay wala ng tao. Ngunit natigil ako nang marinig ko ang isang pamilyar na boses mula sa likod ng isang dambuhalang paso. Si Bianca. May kausap siya sa telepono. Ang kanyang boses ay hindi na tila anghel, kundi puno ng lason. "Huwag kang mag-alala, Diego." Bulong niya, ang kanyang tono ay puno ng katiyakan. Masyado siyang matalino para sa sarili niyang kapakanan. "Hayaan mo lang siyang magpakitang gilas ngayon. Pero sinisiguro ko sa iyo, bago matapos ang linggong ito, ang mansyong ito ang magiging libingan ng babaeng yan. Hindi siya makakalabas ng buhay." Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik sa laro. Humigpit ang hawak ko sa aking tablet. Kung giyera ang gusto nila, giyera ang ibibigay ko. Pero bago nila ako mailibing, sisiguraduhin kong ang buong pangalan ng mga Montenegro ang unang mabubura sa kasaysayan. Lumingon ako sa aking likuran at nakita ko si Sandro sa dulo ng pasilyo, nakamasid sa akin mula sa kanyang wheelchair. Ang kanyang titig ay tila nagtatanong kung handa na ba talaga ako. Isang huling tingin ang ibinigay ko sa kanya. Isang tingin na nagsasabing ang reynang ito ay hindi kailanman magiging biktima. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging malapot, puno ng mga hindi sinabing banta. Alam ko ang bawat kilos ni Bianca, ang marahang pag-imbay ng kanyang balakang, ang pag-aayos ng kanyang buhok, na tila ba bawat hibla ay bahagi ng isang masusing kalkulasyon. Hindi siya isang kalaban na gagamit ng dahas sa harap ng marami. Ang kanyang armas ay ang awa ng ibang tao. Tanghali nang muli kaming magkatagpo sa itaas ng dambuhalang hagdanan. Hawak ko ang aking laptop, abala sa pag-trace ng mga huling transaksyon ni Diego, nang biglang sumulpot si Bianca sa aking harap. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa, ang kanyang labi ay nanginginig na tila isang batang nais humingi ng tawad. "Ate Teresa." Ang boses niya ay gumaralgal sapat na malakas para marinig ng mga katulong na naglilinis sa ibaba. "Gusto ko lang humingi ng paumanhin kung naging masama ang impression mo sa akin. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo, pero sana huwag mo namang idamay ang kalusugan ni Tita Imelda. Sobra siyang nasasaktan sa mga paratang mo." Hindi ako tumigil sa paglalakad. Hindi ko man lang siya tinapunan ng tingin. Ang katotohanan ay hindi paratang, Bianca. Ito ay ebidensya. Kung nasasaktan siya, iyon ay dahil sa sarili niyang mga gawa, hindi dahil sa akin. Biglang humarang si Bianca sa aking dinadaanan. Ang kanyang mukha ay nagbago
Ang imahe ng anghel ay panandaliang naglaho at napalitan ng isang mapanuyang kislap. Akala mo ba mananalo ka? Bulong niya, ang kanyang tinig ay naging malamig at matalim. Hampas lupa ka lang na pumasok sa bahay na ito. Isang itulak ko lang sa iyo, maniniwala ang lahat na ikaw ang nanakit sa akin. Bago pa ako makasagot, biglang hinawakan ni Bianca ang aking braso at marahas na itinulak ang kanyang sarili paatras. Ang kanyang hiyaw ng pagkagulat ay umalingaw-ngaw sa buong hall habang ang kanyang katawan ay gumulong pababa sa mga baitang ng hagdan. Ang tunog ng kanyang pagtama sa bawat dulo ng marmol ay tila isang malakas na paghampas na nagpatahimik sa buong paligid. Bianca, ang tili ni Doña Imelda ay nanggaling sa ibaba, kasunod ang mabilis na pagtakbo ng mga katulong patungo sa duguang katawan ng dalaga. Nanatili akong nakatayo sa tuktok ng hagdan. Ang aking mukha ay walang emosyon, ang aking mga kamay ay nasa loob lamang ng bulsa ng aking blazer. Pinanood ko kung paano magkagulo ang lahat, kung paano ituro ni Imelda ang kanyang nanginginig na daliri sa akin, habang ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. "Mamamatay tao!" Sigaw ni Imelda, ang kanyang boses ay puno ng puot. "Nakita nating lahat." Itinulak niya ang aking pamangkin. "Tawagan ang mga pulis." Ngayon din, dahan-dahan akong bumaba ng hagdan. Bawat hakbang ay may kasamang bigat at katiyakan. Hindi ako nagpakita ng takot. Nang makarating ako sa tapat ni Imelda, hinarap ko siya ng diretso sa mata. Ang mga katulong ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga tingin ay tila mga palasong nais akong sugatan. "Tingnan niyo ang sarili niyo." Ang boses ko ay kalmado, isang kaibahan sa kanilang histerya. "Mabilis kayong humusga batay sa nakita ng inyong mga mata, ngunit nakakalimutan ninyong nabubuhay tayo sa mundo ng teknolohiya." Inangat ko ang aking kwintas, isang maliit na locket na may nakatagong microcamera, ang device na lagi kong suot mula nang pumasok ako sa mansyong ito. Pinindot ko ang isang button sa aking tablet at ang video ng buong pangyayari ay biglang nag-play sa dambuhalang TV screen sa sala na konektado sa aking system. Kitang-kita sa video kung paano itinulak ni Bianca ang kanyang sarili. Kitang-kita ang mapanuyang ngiti niya bago siya mahulog at kung paano ko ni hindi man lang ginalaw ang aking mga kamay. Ang katahimikang bumalot sa sala ay mas nakakabingi kaysa sa hiyaw ni Bianca kanina. Ang mga katulong ay nag-iwas ng tingin at si Doña Imelda ay tila naubusan ng hangin. "Ang susunod na itutulak mo sa hagdan, Bianca. Siguraduhin mong wala akong dalang camera." Sabi ko habang tinitingnan ng dalagang ngayoy pilit na bumabangon ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan at hindi makapaniwalang pagkatalo. "At sa iyo, Doña Imelda, ang paninirang puri ay may kaukulang parusa sa batas. Huwag ninyong subukan ang pasensya ko." Gabi na nang bumalik ako sa aming silid. Ang buong mansyon ay balot ng isang tensyong tila ba sasabog anumang sandali. Natagpuan ko si Sandro sa tapat ng malaking bintana, nakatingin sa labas, kung saan ang ulan ay nagsimulang pumatak sa mga dahon ng puno. Ang tanging liwanag sa silid ay ang malamlam na ilaw mula sa gilid ng kanyang mesa. "You handled that well," sabi ni Sandro nang hindi lumilingon. Ang kanyang boses ay may halong paghanga na hindi niya maitago. "Pero alam mong hindi sila titigil. Mas lalo mo lang silang ginutom sa paghihiganti." Lumapit ako sa kanya at huminto sa kanyang likuran. Nararamdaman ko ang kakaibang init na nagmumula sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang wheelchair upang harapin ako. Sa dilim, ang kanyang mga mata ay tila nagniningning, puno ng mga misteryong nais kong tuklasin. Inabot niya ang aking kamay at hinila ako ng bahagi palapit. Ang aking tuhod ay dumikit sa kanyang wheelchair. Sa isang mabilis na galaw, inangat niya ang kanyang kamay at marahang inayos ang isang hibla ng aking buhok na humarang sa aking mukha. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa aking balat, isang haplos na nagpadala ng kakaibang kuryente sa aking buong pagkatao. "Bakit mo ito ginagawa, Teresa?" Bulong niya, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa akin. Naamoy ko ang amoy ng alak at mamahaling tabako. "Hindi lang ito tungkol sa pera. May mas malalim kang dahilan kung bakit ka nagpapakapagod sa akin ang pamilyang ito. Gusto kong makitang nasusunog ang lahat ng nagsinungaling sa akin, Sandro." Sagot ko, ang aking boses ay gumaralgal ng kaunti dahil sa lapit ng kanyang hininga.
Gusto kong malaman nila na ang babaeng binaliwala nila ay ang siyang tatapos sa kanilang imperyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanya. Then we are the same. Dalawang taong naghahanap ng hustisya sa gitna ng mga abo. Inilapit niya ang kanyang mukha sa aking leeg. Ang kanyang mainit na hininga ay humahaplos sa aking balat. Naramdaman ko ang kanyang mga labi na halos dumampi sa aking balikat bago siya huminto. Ang tensyon sa pagitan namin ay hindi na lamang tungkol sa aming kasunduan. May namumuong apoy na kapwa naming kinatatakutan, ngunit hindi mapigilan. Magpahinga ka na, Teresa, sabi niya sa isang paos na tinig habang binitawan niya ang aking kamay. Dahil bukas ang laro, ay magiging mas madugo. Tumalikod ako at naglakad patungo sa aking kama ramdamang bigat ng kanyang titig sa aking likuran. Ngunit nang abutin ko ang lamp sa aking bedside table para patayin ang ilaw, ang aking kamay ay natigilan. Sa ibabaw ng aking table, sa loob ng isang basong kristal na puno ng malapot at mapulang likido, na may amoy ng kalawang dugo, ay nakalubog ang aking gintong wedding ring. Isang maliit na papel ang nakadikit sa baso, may nakasulat na mga salitang tila isang sumpa. Ang singsing na ito ay magsisilbing gapos mo sa kamatayan. Malapit na ang oras, Teresa. Ang utang sa dugo ay kailangang bayaran. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang banta ay hindi na lamang salita. Ito ay nasa loob na ng aking silid. Lumingon ako kay Sandro, ngunit siya ay nakatingin na muli sa labas ng bintana, tila ba wala siyang alam sa nakakarimarim na regalong naghihintay sa akin sa dilim. Hindi pa man natutuyo ang hamog sa mga dahon sa hardin nang marinig ko ang isang boses na matagal ko nang gustong kalimutan. Sa gitna ng malawak na sala ng mga Montenegro, nakaluhod ang aking kapatid na si Paulo. Ang kanyang mga mata ay mamasamasa at ang kanyang suot na mamahaling polo ay gusot-gusot na tila galing sa isang mahabang gabing pakikipagsapalaran. Ate, please, ikaw lang ang makakatulong sa akin. Ang pagmamakaawa ni Paulo ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Kailangan ko ng 10 milyong piso. Kung hindi ko mababayaran ang utang ko sa sugal ngayong araw, kukunin nila ang buhay ko. Tinitigan ko siya mula sa itaas ng hagdan. Walang emosyon ang aking mukha, ngunit sa loob ko ay may isang bahagi ng aking puso na unti-unting nagiging bato. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat, Paulo. Ibinenta ko ang dangal ko sa harap ng altar para lang mailigtas ka sa kulungan. At ngayon babalik ka rito para humingi pa. Ate, huling-huli na talaga ito, sabi niya habang pilit na humahawak sa laylayan ng aking damit. May kapalit naman ito. Ibinigay ko na kay Doña Imelda ang titulo ng lupang pamana ni Papa sa Batangas. Sinabi niya sa akin na kung mapapapirma kita sa waiver ng mana mo, babayaran niya ang lahat ng utang ko. Napatigil ang mundo ko sa narinig ko. Ang lupang iyon ang huling alaala ni Papa, ang tanging bagay na pinakaiingatan ko dahil doon kami lumaki bago siya nawala. Ibinenta ako ng sarili kong dugo para lamang sa ilang piraso ng pilak. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi na nagmula sa galit. Ito ay nagmula sa isang malalim na pagkaunawa na ang pamilya ay maaari ring maging pinakamalupit na kaaway. Ibinigay mo kay Imelda? Ang boses ko ay naging isang malamig na bulong. Ang huling alaala ni Papa ay ginamit mo para sa bisyo mo. Isang mahinang tunog ng pag-ikot ng gulong ang narinig ko mula sa gilid. Lumitaw si Sandro, ang kanyang presensya ay tila isang anino na bumalot sa buong sala. Nakatingin siya kay Paulo nang may matinding pandidiri, ngunit nang bumaling ang kanyang tingin sa akin, nakita ko ang isang hindi inaasahang pag-aalala. Palayasin ang taong ito. Ang maikling utos ni Sandro sa mga security guard na nasa pinto. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Ate, huwag, Ate Teresa, ang hiyaw ni Paulo habang kinakaladkad siya palabas ng mansyon. Ang tunog ng pagsara ng dambuhalang pinto ay tila isang huling tuldok sa aming ugnayan. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng sala, nakatingin sa kawalan. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang maliit at lumang litrato naming dalawa ni Paulo. Noong bata pa kami, isang litratong tanging dala ko simula nang pumasok ako rito. Nang walang pag-aalinlangan, dahan-dahan ko itong pinunit sa gitna. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila pagkapunit din ng huling hibla ng aking pagmamahal sa aking pamilya.
Itinapon ko ang mga piraso sa basurahan at hindi na lumingon pa. "You did the right thing, Teresa," sabi ni Sandro habang lumalapit ang kanyang wheelchair sa akin. Ang mga taong ginagawa kang kasangkapan para sa kanilang pagkakamali ay hindi nararapat sa iyong luha. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang wheelchair, isang lihim na tanging kaming dalawa lang ang nakakaalam sa loob ng bahay na ito. Hinawakan niya ang aking balikat, ang init ng kanyang palad ay tila nagbibigay sa akin ng lakas na hindi ko alam na kailangan ko pala. Iniharap niya ako sa kanya at sa loob ng ilang segundo, hinayaan ko ang aking sarili na sumandal sa kanyang dibdib. Narinig ko ang matatag na tibok ng kanyang puso, isang ritmo na tila nangangako ng kaligtasan sa gitna ng bagyo. "Sisiguraduhin kong mababawi natin ang lupa ng papa mo," bulong niya sa aking buhok. "Huwag mong hayaang sirain ka ng kanilang kataksilan. Mas matapang ka kaysa sa inaakala mo." Humiwalay ako sa kanya at pinahid ang isang luhang hindi ko man lang namalayang pumatak. "Wala na akong pamilya, Sandro. Ikaw lang ang kakampi ko ngayon. At iyon ay sapat na," sagot niya nang may kasamang matalim na ngiti. Ngunit ang katahimikan ng aming pag-uusap ay nabasag nang bumukas ang pinto ng mansyon nang walang pasabi. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit, may hawak na leather briefcase at may ngiting tila ba siya ang may-ari ng buong mundo ang pumasok. Si Attorney Mateo. "Magandang umaga, Mr. and Mrs. Montenegro." Ang boses ni Mateo ay puno ng kaplastikan habang naglalakad siya patungo sa amin. "Pasensya na sa biglaang pagbisita, ngunit may dala akong masamang balita. Isang warrant of arrest ang inilabas laban kay Teresa para sa kasong qualified theft at falsification of public documents batay sa reklamo ni Doña Imelda." Naramdaman ko ang mabilis na paglamig ng aking pakiramdam. Tumingin si Mateo sa akin, ang kanyang mga mata ay tila nagdiriwang sa aking pagkagulantang. "Tila ba ang iyong exit plan sa simbahan ay may malaking butas, Teresa? At sa pagkakataong ito, hindi ka lang mawawalan ng mana, mawawalan ka rin ng kalayaan." Lumingon ako kay Sandro at nakita ko ang pagdidilim ng kanyang mukha. Ang laban na akala ko ay kontrolado ko na ay biglang naging isang bitag na hindi ko nakita. Ang hangin sa loob ng sala ay biglang naging kasing bigat ng tingga. Tinitigan ko ang warrant of arrest na hawak ni Attorney Mateo. Ang mga letra sa papel ay tila mga langgam na nais akong kagatin, ngunit nanatiling tuyo ang aking mga palad. Walang bakas ng takot sa aking mukha. Sa halip, isang maliit at mapanuyang ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang tinitingnan ko ang lalaking nasa harap ko. "Qualified theft falsification, yeah." Ang boses ko ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon. "Masyadong gasgas ang mga kasong iyan, Mateo. Inaasahan ko na mas malikhain si Doña Imelda sa paggawa ng kwento. Hindi ito kwento, Teresa. Ito ay katotohanan na may kalakip na selyo ng korte." Sagot ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Naamoy ko ang kanyang mamahaling aftershave, isang amoy na humahalo sa amoy ng lumang papel sa paligid. "Pero narito ako hindi para ikulong ka. Narito ako para bigyan ka ng option. Alam nating dalawa na ang mga Montenegro ay may mahabang galamay, pero mas mahaba ang sa akin kung papayag kang makipagtulungan." Naramdaman ko ang pagigting ng panga ni Sandro sa tabi ko. Ang tunog ng paghigpit ng kanyang hawak sa handle ng kanyang wheelchair ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. "Layuan mo ang asawa ko, Mateo." Ang boses ni Sandro ay may dalang babala na tila isang kulog sa malayo. "Ang legal na usapin ng pamilyang ito ay hindi mo sakop. Tila nakakalimutan mo, Sandro, na ako ang itinalaga ng board upang pangalagaan ang interes ng korporasyon laban sa anumang banta." Tugon ni Mateo nang hindi man lang tinitingnan ang lalaking nakaupo. Ang kanyang atensyon ay nanatiling nakapako sa akin. "Teresa, pag-isipan mo. Isang pirma mo lang sa kasunduang ito at mawawala ang lahat ng reklamong ito. Isipin mo ang kalayaan mo. Ang kalayaang galing sa isang traidor ay isang mas malalang uri ng bilangguan." Sagot ko habang dahan-dahan kong kinuha ang warrant mula sa kanyang kamay at pinagmasdan ito. "Sabihin mo kay Imelda hindi ako natatakot sa kanyang mga banta. See you in court, attorney." Nang makaalis si Mateo, ang tensyon sa pagitan namin ni Sandro ay hindi agad naglaho. Isang gabi ng pagtitipon, ang naganap sa mansyon, isang dinner party na inorganisa ni Imelda
upang ipagmalaki ang kanyang muling paghawak sa kontrol ng pamilya. Napilitan kaming dumalo upang ipakita na hindi kami natitinag. Suot ang isang pulang bestida na tila nag-aapoy sa gitna ng mga bisitang nakasuot ng itim at puti, pumasok ako sa ballroom. Ramdam ko ang mga mata ng Marites, na si Marisol, at ng iba pang mga sosyalera na tila hinihiwa ang aking pagkatao. Ngunit hindi ako nagpadaig. Bawat hakbang ko ay puno ng dignidad, bawat ngiti ay isang hamon sa kanilang mga bulong-bulungan. Sa gitna ng musika at tawanan, dinaluhan kami ni Zandro sa isang sulok. Isang marahang tugtog ang nagsimulang umaling-awngaw sa paligid. Kahit na nakaupo siya sa kanyang wheelchair, hiniling niya ang aking kamay para sa isang sayaw, isang simbolikong pagsasama sa harap ng aming mga kaaway. Inilapit niya ako sa kanya, ang aking kamay ay nakapatong sa kanyang balikat, habang ang isa niyang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa aking baywang. Ang aming mga katawan ay halos magdikit, at sa sandaling iyon, ang mundo sa labas ay tila naglaho. Naamoy ko ang pamilyar na sandalwood mula sa kanyang balat. Ang init ng kanyang palad ay tumagos sa manipis na tela ng aking damit, nagpapadala ng kuryenteng nagpapabilis sa tibok ng aking puso. Huwag kang titingin sa kanila, Teresa. Bulong niya sa aking tainga, ang kanyang hininga ay mainit at nakakalula. Tumingin ka lang sa akin. Tayong dalawa lang ang mahalaga sa gabing ito. Bakit mo ito ginagawa, Zandro? Tanong ko sa isang mahinang tinig habang dahan-dahan kaming umiikot sa gitna ng ballroom. Bakit mo ako pinoprotektahan? Dahil ikaw lang ang kaisa-isang tao na tumingin sa akin, hindi bilang isang lumpo, kundi bilang isang kapantay. Sagot niya, ang kanyang titig ay naging seryoso at puno ng mga damdaming hindi ko pa lubos na maunawaan. Sa gitna ng aming pagsasayaw, napansin ko ang isang bagay na nagpabilis sa aking kaba. Sa leeg ni Mateo, na ngayoy nakikipag-usap kay Imelda, ay may nakasabit na isang gintong locket. Ang disenyong nakaukit doon ay kaparehong-kapareho ng locket na laging suot ni Doña Imelda, isang simbolong tanging ang mga direktang tagapagmana lang ng orihinal na pamilya Montenegro ang mayroon. Isang misteryong hindi ko inaasahan ang biglang nagkaroon ng anyo sa aking isipan. Bakit meron nito ang isang abogado? Nang matapos ang sayaw, humingi ako ng paumanhin upang kumuha ng hangin sa hardin. Ang dilim ng gabi ay nagbigay sa akin ng pansamantalang kapayapaan hanggang sa marinig ko ang mahinang bulungan mula sa likod ng malalaking puno ng mahogani. Dahan-dahan akong lumapit, pilit na pinatatahimik ang tunog ng aking mga hakbang sa damuhan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita ko ang isang eksenang nagpatigil sa aking paghinga. Naroon si Lola Remedios, ang tanging taong pinagkakatiwalaan ko sa mundong ito, nakaharap kay Doña Imelda. Ang matanda ay nanginginig, ang kanyang mga kamay ay hawak ang isang makapal na sobre. Narito na ang ebidensyang kailangan mo, Imelda. Ang gumaralgal na boses ni Lola Remedios ay umabot sa aking pandinig. Huwag mo lang saktan ang apo ko. Iyan ang huling USB, ang huling kopya ng lahat ng transaksyon ni Teresa. Tapos na ang laban. Naramdaman ko ang biglang pagguho ng aking mundo. Ang taong itinuturing kong huling sandigan ay siya palang may hawak ng kutsilyong sasaksak sa aking likuran. Tinitigan ko ang pag-abot ng sobre sa pagitan ng dalawang matanda. At sa sandaling iyon, ang puot na kanina ay malamig, ay biglang naging isang naglalagablab na apoy sa aking dibdib. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo habang pinapanood ko ang pag-abot ng sobreng iyon. Ang bawat hibla ng aking tiwala ay unti-unting napupunit, kasing pait ng lasa ng abdong namuo sa aking lalamunan. Hindi ako makahinga. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang mabigat na tambol na nagpapahayag ng aking kamatayan. Si Lola Remedios, ang tanging katinuan sa gitna ng aking baliw na mundo, ay nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi, habang tinatanggap ni Doña Imelda ang tagumpay ng may mapanuyang halakhak. Bakit, Lola? Ang tanging tanong na umalingaw-ngaw sa aking isipan, ngunit nanatili akong nakakubli sa likod ng malalaking dahon. Gusto kong sumigaw, gusto kong sugurin sila, ngunit ang aking katuwiran ay nanatiling kasing lamig ng yelo. Alam kong may mas malalim na dahilan ng bawat kilos ng matanda. Hindi siya traidor, siya ay isang biktima na ipinitpit sa pagitan ng dalawang pader ng kasamaan.
Bago pa man ako makakilos, isang malakas na liwanag mula sa malayo ang kumuha ng aking atensyon. Mula sa direksyon ng kanto, kung saan matatagpuan ang maliit at lumang bahay ni Lola Remedios, ang kalangitan ay biglang nagkakulay kahel. Ang makapal at itim na usok ay unti-unting lumalamon sa liwanag ng buwan. Ang amoy ng sunog na kahoy at kemikal ay mabilis na humalo sa malamig na hangin ng gabi. "The fire it's starting." Ang bulong ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay puno ng katuwaan habang tinitingnan ang papalaking apoy. Kasama ng bahay na iyan, mawawala ang lahat ng dumi ng pamilyang ito at pati na rin ang huling pag-asa mo, Teresa. Hindi na ako nag-isip pa. Tumakbo ako patungo sa kalsada, bawat hakbang ay puno ng desperasyon. Hindi ko ininda ang sakit ng aking mga paa o ang pagkapunit ng aking pulang bestida sa mga sanga. Pagdating ko sa harap ng bahay, ang init ay tila isang dambuhalang kamay na sumasampal sa aking mukha. Ang tunog ng paglamon ng apoy sa tuyong kahoy ay nakakabingi, isang malakas na ugong na tila nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Ang USB, ang backup, ang tanging nasa isip ko. Alam kong itinago iyon ni Lola sa ilalim ng sahig ng kanyang altar. Pumasok ako sa loob ng nagbabagang istruktura. Ang usok ay pumasok sa aking baga, nagdudulot ng matinding pag-ubo at hapdi sa aking mga mata. Ang bawat pagbagsak ng mga nagbabagang bahagi ng kisame ay nagpapayanig sa lupa, ngunit hindi ako tumigil. Nahanap ko ang altar. Sa gitna ng init na tila tunay na impyerno, nakuha ko ang maliit na metal box. Ngunit sa aking pagtalikod, isang malaking poste ang bumagsak sa aking harapan, humaharang sa tanging labasan. Napaluhod ako, ang aking paningin ay nagsimulang magdilim dahil sa kakulangan ng oksiheno. Ito na ba ang katapusan? Ang reynang ito ba ay mamamatay sa gitna ng mga abong hindi pa man niya nasisimulang itayo? Sa gitna ng aking pagkawala ng malay, narinig ko ang pagbukas ng isang pinto na tila pinuwersa ng isang dambuhalang lakas. Isang anino ang lumitaw sa gitna ng mga apoy, isang lalaking hindi nakaupo sa wheelchair, kundi nakatayo ng matuwid kasing tatag ng isang tore. Si Sandro. Ang kanyang mukha ay balot ng basang tela, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at pag-aalala. Teresa, to ang kanyang sigaw ay umibabaw sa ugong ng apoy. Binuhat niya ako ng parang wala akong bigat. Ramdam ko ang kanyang matitigas na bisig, ang kanyang matatag na hakbang habang tinatawid namin ang nagbabagang impyerno. Nang makalabas kami, ang unang patak ng ulan ay tumama sa aking mainit na balat, isang malamig na haplos na nagpabalik sa aking diwa. Inihiga niya ako sa basang damuhan. Ang ulan ay biglang lumakas, tila nakikiramay sa aking pagkatalo. Basang-basa kami, ang amoy ng usok ay nakakapit sa aming mga katawan. Tumingin ako kay Sandro at sa unang pagkakataon nakita ko ang luhang humahalo sa patak ng ulan sa kanyang mukha. "I told you, I will catch you if you fall." Ang paos niyang bulong habang hinahawakan ang aking pisnging may bahid ng uling. Ngunit ang katahimikan ng aming sandali ay mabilis na nabasag. Ang tunog ng mabilis na pagdating ng mga sasakyan ng pulis at bumbero ay pumuno sa paligid. Mula sa likuran ng mga asul at pulang ilaw, lumitaw si Doña Imelda kasama si Attorney Mateo. Ang matanda ay humahagulgol, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa akin ng may matinding puot. Iyan ang babaeng pumatay sa sarili niyang lola. Ang hiyaw ni Doña Imelda, itinuturo ang kanyang nanginginig na daliri sa akin. Nakita ko siya. Sinunog niya ang bahay dahil tumanggi si Remedios na ibigay ang mga dokumentong ninakaw niya sa amin. Mamamatay tao ka, Teresa. Isang pulis ang lumapit sa akin. Ang malamig na bakal ng posas ay kumalansing sa gitna ng ingay ng ulan. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Sandro sa aking kamay, ngunit alam naming dalawa na sa pagkakataong ito ang bitag ay ganap ng nagsara. Tumingala ako sa langit, hinayaan ng ulan, nahugasan ng uling sa aking mukha. Ang USB sa loob ng aking palad ay tila naging kasing bigat ng isang libingan. Ang puot na kanina ay nag-aapoy ay biglang naging isang malamig at matalim na katinuan. Kung ang abong ito ang gusto nilang maging trono ko, sisiguraduhin kong dito ko rin sila ililibing. Ang bawat patak ng tubig mula sa tumutulong gripo sa sulok ng selda
ay tila isang segundong bumibilang sa aking muling pagkabuhay. Hindi ako natulog. Nakaupo ako sa matigas na semento, ang likod ko ay diretso, at ang aking paningin ay nakapako sa malamlam na bumbilya sa labas ng rehas. Ang amoy ng amag at lumang bakal ay hindi nakapagpahina sa aking loob. Sa halip ito ay nagsilbing panggatong sa malamig na puot na ngayoy mas lalong nagpapatatag sa aking katuwiran. Sa loob ng 8 oras ko rito, hindi ako humingi ng tubig o pagkain. Sa halip ginamit ko ang bawat minuto upang kabisaduhin ang bawat transaksyong pinansyal na dumaan sa aking mga kamay sa loob ng 10 taon. Gamit ang isang maliit na piraso ng uling na nakuha ko sa gilid ng pader, nagsimula akong magsulat ng mga numero at formula sa malamig na semento. Isang blueprint ng pagbagsak ng ekonomiya ng mga Montenegro ang unti-unting nabubuo sa harap ko. Ang mga guhit na ito ang magsisilbing mapa ng aking paghihiganti. Teresa, mukhang naging komportable ka na sa bago mong tahanan. Ang boses ni Attorney Mateo ay bumasag sa katahimikan ng presinto. Nag-angat ako ng tingin. Nakatayo siya sa labas ng rehas, kasing kintab ng kanyang sapatos ang kanyang mapanuyang ngiti. Inihanda niya ang kanyang leather briefcase sa ibabaw ng mesa sa labas. Sayang ang katalinuhan mo, iha. Kung nakipagtulungan ka lang sa akin noong una, hindi ka sana nagmumukhang kriminal ngayon. Ang hitsura ay pwedeng baguhin, Mateo, pero ang baho ng budhi ay kailanman hindi matatago. Sagot ko nang hindi tumatayo. Ano ang kailangan mo? Sigurado akong hindi ka napunta rito para lang damayan ako. Pumasok siya sa loob nang buksan ng pulis ang rehas. Lumapit siya sa akin at bumulong ang kanyang hininga ay amoy peppermint na humalo sa amoy ng selda. May deal ako para sa iyo. Pirmahan mo ang waiver na ito, isuko mo ang lahat ng claim mo sa Montenegro Estate at aminin mong ikaw ang nag-utos sa sunog. Sa kapalit kukunin kitang asawa. Ilalabas kita rito, bibigyan kita ng bagong pagkakakilanlan at mamumuhay tayo ng marangya gamit ang perang kukunin ko kay Imelda. I don't want the old lady Teresa. I want you and the power you carry. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. You want to marry me to own the empire? Napakababaw mo pala, Mateo. Akala ko ay mas matalino ka sa mga Montenegro, pero isa ka lang palang parasitong naghahanap ng bagong katawan na hihigupan ng dugo. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Hinawakan niya nang marahas ang aking panga, pinipilit akong tumingin sa kanya. Huwag kang magmalaki, wala ka ng kakampi. Si Xandro, he's a cripple playing hero. Doña Imelda, she wants you dead. Ako lang ang tanging pintuan mo palabas sa impyernong ito. Kung ganoon, mas pipiliin ko pang masunog sa impyerno kaysa hawakan ang marumi mong kamay. Ang boses ko ay kalmado, bawat salita ay may dalang bigat ng aking determinasyon. But since you want a game, let's play. I'll think about your offer. Give me 24 hours. Nakita ko ang pagkinang ng kasakiman sa kanyang mga mata. Akala niya ay unti-unti na akong bumibigay. Ngunit ang hindi niya alam, ang bawat segundong ibinibigay niya sa akin ay ginagamit ko para pakawala ng isang puwersang hindi niya inaasahan. Nang makaalis si Mateo, ipinatawag ko ang aking kaisa-isang bisita na pinayagan ng hepe, si Marisol. Ang tinaguriang reyna ng mga marites sa kanilang subdivision. Pumasok siya na may dalang facial tissue, pilit na nagpapahid ng peking luha. Naku, Teresa, trending ka na sa buong Pilipinas. Sinasabi ko na nga ba may itinatago kang bagsik pad? Ang tili ni Marisol, ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap ng scoop na maaari niyang i-livestream. Marisol, makinig ka ng mabuti, bulong ko habang iniabot ko sa kanya ang isang maliit na papel na itinago ko sa loob ng aking sapatos. Kung gusto mong maging pinakasikat na vlogger sa bansa, i-post mo ang mga dokumentong ito. Huwag mong sabihin galing sa akin. Sabihin mo na kuha mo ito mula sa isang anonymous whistleblower na naglalantad ng tunay na dahilan ng sunog. Ipakita mo ang mga pictures ng mga illegal na chemical na itinago ni Imelda sa bodega ni Lola bago sumiklab ang apoy. Nanlaki ang mga mata ni Marisol. Totoo ba ito? Sigurado ka bang hindi ako makukulong? Hindi ka makukulong, Marisol. Sisikat ka. At sa oras na mag-viral ito, ang publiko na ang huhusga kay Imelda bago pa man makapagsalita ang korte. Sagot ko nang may kasamang matalim na ngiti. Samantala sa labas ng presinto, ang gabi ay tila mas lalong nagdilim.
Sa loob ng isang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng istasyon, nakaupo si Zandro. Ang kanyang wheelchair ay nakatabi sa upuan, ngunit ang kanyang mga binti ay malayang nakagalaw. Sa harap niya ay isang high-tech na laptop na nagpapakita ng bawat kilos sa loob ng istasyon ng pulis. It's time, utos ni Zandro sa kanyang bodyguard. Pakawala ng Algorithm Z, i-freeze ang lahat ng offshore accounts ni Doña Imelda. Gusto kong maramdaman niya kung paano mawala ng kahit isang sentimo sa loob ng isang gabi. Ang mga daliri ni Zandro ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Sa likod ng anyo ng isang lumpong tagapagmana ang tunay na Don Zid, ay nagsimula ng humabi ng isang digital na bitag. Hindi lang si Teresa ang nakikipaglaban, ang dalawang talino ay nagsanib na upang wasakin ang isang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Maya-maya pumasok ang hepe ng pulisya sa aking selda. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang tablet. Tumingin siya sa akin na tila nakakita ng isang multo. Mrs. Montenegro, may natanggap kaming file mula sa isang hindi kilalang source. Ang boses ng hepe ay gumaralgal. Lahat ng ebidensya laban sa iyo, ang mga fingerprints sa arson materials, ang mga CCTV footages sa labas ng bahay ni Remedios. Lahat ay nagpapakita na ang mga tao ni Doña Imelda ang may gawa. At higit sa lahat, ang file na ito ay may kasamang utos mula sa pinakamataas na opisina. Isang tunog ng pagring ng telepono ang pumuno sa tahimik na presinto. Ang hepe ay mabilis na sumagot, ang kanyang mukha ay mas lalong namutla habang nakikinig sa kabilang linya. Oo po, masusunod po sir, ngayon din po. Dahan-dahan niyang kinuha ang susi at binuksan ang rehas. You are free to go, ma'am. Ang lahat ng kaso laban sa iyo ay ibinasura na dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya at sa paglitaw ng mga bagong saksi. Lumabas ako ng selda ng may taas noo. Sa labas ng presinto, ang ulan ay tumigil na napalitan ng malamig na simoy ng madaling araw. Sa dulo ng kalsada nakita ko ang itim na sasakyan ni Zandro. Nang bumukas ang pinto, hindi ko nakita ang wheelchair na lumabas. Nakita ko si Zandro nakatayo ng matuwid sa ilalim ng ilaw ng poste, ang kanyang kamay ay nakalahad sa akin. The phoenix has risen. Bulong niya nang makalapit ako. Ngunit bago pa man ako makahakbang patungo sa kanya, ang cellphone ng hepe na naiwan sa mesa sa loob ay muling tumunog. Isang mensahe ang lumitaw sa screen na nakita ko bago ako tuluyang lumabas, isang larawan ng isang locket na katulad ng kay Mateo, ngunit may bahid ng tuyong dugo. Bawat hakbang ko sa labas ng presinto ay tila pagtapak sa mga pangarap ni Doña Imelda. Namabaon ako sa limot. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humahalik sa aking balat, tinatanggal ang huling bakas ng amoy ng selda. Sa dulo ng kalsada, sa ilalim ng madilaw na ilaw ng poste, nakatayo si Zandro. Wala ang wheelchair. Nakatayo siya ng matuwid, ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang itim na trench coat. Kasing tatag ng isang toreng hindi kayang itumba ng kahit anong bagyo. You look beautiful, even in the midst of a wreckage, Teresa. Ang boses niya ay naging malalim. May dalang init na tila tumutunaw sa ginaw na nanunuot sa aking buto. Hindi ako sumagot agad. Lumapit ako sa kanya, bawat pag-angat ng aking mukha ay isang deklarasyon ng digmaan. Hindi sapat ang itsura, Zandro. Kailangan nating ipakita sa kanila na ang abong iniwan nila ay ang siyang lalamon sa kanila ng buo. Sumakay kami sa sasakyan. Walang nagsalita sa amin habang binabaybay ang daan patungo sa mansyon, ngunit ang aming mga kamay ay magkahawak ng mahigpit sa gitna ng upuan. Ang init ng kanyang palad ay isang tahimik na sumpa, isang pangako na hindi niya ako bibitawan. Pagdating sa mansyon, sa halip na pumasok sa loob para magtago, dumiretso ako sa aking dressing room. Anong ginagawa mo, kaha? Tanong ni Zandro nakasandal sa hamba ng pinto, habang pinapanood akong maglabas ng isang bestidang kulay ginto, kasing kintab ng isang baluti. Ngayon ang charity ball ni Doña Imelda. Sagot ko habang hinaharap ang salamin. Pinahiran ko ang aking labi ng lipstick na kasing pula ng dugo. Inaasahan nilang lahat na nagtatago ako sa takot. Gusto kong makita nila ang reynang hindi nila kayang pasukuin. Sa loob ng ballroom ng pinakasikat na hotel sa Maynila, ang tugtog ng violin ay tila isang malambing na kasinungalingan. Naroon si Doña Imelda, suot ang kanyang puting bestida.
na tila ba siya ay isang anghel, habang si Bianca ay nakakapit sa braso ni Diego, umaarte na tila sila ang biktima ng aking kasamaan. Ang bawat tawa nila ay tila isang insulto sa aking pagkatao. Nang bumukas ang malaking pinto, ang katahimikan ay mabilis na lumaganap sa buong silid. Pumasok ako na nakataas ang noo, ang bawat kislap ng aking gintong bestida ay sumasalamin sa mga ilaw ng chandelier. Ngunit ang mas ikinagulat ng lahat ay ang lalaking nasa tabi ko. Si Zandro na naglalakad ng walang alalay, bawat hakbang ay may dalang awtoridad na nagpatahimik sa buong ballroom. Impossible. Ang bulong ni Doña Imelda, ang kanyang baso ng champagne, ay muntik nang mahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Lumapit kami sa gitna ng entablado. Hinarap ko si Bianca na ngayoy pilit na nagtatago sa likod ni Diego. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, ang kanyang pa-victim na maskara ay tuluyan ng nagbitak-bitak. Bianca, iha, ang boses ko ay malambing, ngunit may talas ng isang labaha. Akala ko ba ay naghihingalo ka dahil sa pagtulak ko sa iyo sa hagdan himala at nakasuot ka pa ng 6-inch heels ngayon? Marahil ay kasing bilis gumaling ng iyong sugat ang bilis ng iyong pagsisinungaling. Isang mahinang tawanan ang nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa mga bisita. Ang marites na si Marisol ay abala na sa pagli-livestream, ang camera niya ay nakatutok sa namumutlang mukha ni Bianca. At ikaw, Diego, baling ko sa aking dating kasintahan. Sana ay nagustuhan mo ang 50 milyong pisong regalo ko. Balita ko ay sinisimulan na ng bangko ang pag-foreclose sa iyong mga ari-arian dahil sa utang na yan. Don't worry, padadalhan kita ng barya para sa iyong pamasahe pa uwi sa kung saan ka man nararapat. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Zandro ang mikropono mula sa podium. Sa gabing ito, nais kong ipahayag ang pagbabago sa pamunuan ng Montenegro Group. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw, puno ng kapangyarihan. Dahil sa mga ilegal na transaksyong natuklasan ng aking asawa, tinatanggal ko si Doña Imelda sa lahat ng posisyon. Ang lahat ng kapangyarihan ay nasa ilalim na ngayon ni Teresa Montenegro. Ang ballroom ay naging pugad ng kaguluhan. Habang hinihila ni Imelda si Diego, paalis nakaramdam ako ng isang kakaibang ginhawa, ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Lumabas kami ni Zandro sa balkonahe upang makalanghap ng hangin. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa aming mga mukha. Iniharap ako ni Zandro sa kanya. Hinawakan niya ang aking baywang at inilapit ako sa kanyang dibdib. Naramdaman ko ang kanyang hininga sa aking noo, isang haplos na nagpadaloy ng kilig sa aking buong pagkatao. I walked just to make sure I could catch you if you fall, Teresa. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan na tila ba sa gabing iyon, kaming dalawa lang ang totoo sa mundong puno ng pagkukunwari. Pero alam mo ba kung bakit ko itinago ang kakayahan kong lumakad? Dahil hinihintay ko ang taong bibigyan ako ng dahilan para tumayo muli. At ang taong iyon ay ikaw. Isang marahang halik ang idinampi niya sa aking kamay. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-asa sa gitna ng puot. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang maramdaman ko ang pag-vibrate ng aking tablet. Isang email ang pumasok mula sa aking private investigator. The USB is not burned ang nakasulat sa screen. It is in the hands of Attorney Mateo. He is planning to use it to blackmail both you and Zandro tonight. Tumingin ako kay Zandro, ang aking puso ay bumalik sa mabilis na ritmo ng kaba. Ang aming tagumpay ay pansamantala lamang. Habang nakatingin ako sa anino ni Mateo na nakamasid sa amin mula sa malayo, napagtanto ko na ang huling laban ay hindi gaganapin sa ballroom kundi sa madidilim na sulok ng katotohanang nais pa ring pumatay sa amin. Hindi pa man natutuyo ang pawis sa aking likuran mula sa tension sa ballroom, ang anino ni Attorney Mateo ay unti-unti nang lumalapit sa amin sa madilim na pasilyo ng hotel. Ang kanyang mga hakbang ay banayad kasing tahimik ng isang magnanakaw sa hating gabi, ngunit ang bawat pagdampi ng kanyang sapatos sa alpombra ay tila isang babala sa aking pandinig. Napakagandang palabas, Teresa. Napakahusay na pagtatanghal, Zandro. Ang boses ni Mateo ay puno ng sarkasmo habang pumapalakpak siya ng marahan. Huminto siya sa tapat namin, ang kanyang gintong locket ay kumikinang sa ilalim ng dim light ng pasilyo. Pero ang mga reyna at hari ay madaling matumba
kapag ang pundasyon ng kanilang trono ay gawa sa mga sikretong nakuha ko mula sa abo. Hinila ako ni Xandro sa kanyang likuran. Ang kanyang katawan ay tila isang pader na bakal na humaharang sa anumang panganib. Ibigay mo ang USB, Mateo. Huwag mong hintayin na mawalan ako ng pasensya at gamitin ang lahat ng koneksyon ng Don Z para burahin ka sa mapa ng legal world. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Mateo. Inilabas niya ang isang maliit na silver na USB mula sa kanyang bulsa at pinaikot-ikot ito sa kanyang mga daliri. Don Z, isang lumpong nagpanggap. Nakakatawa. Pero alam niyo ba kung ano ang mas nakakatawa? Ang katotohanan na ang kaisa-isang tagapagmana ng mga Montenegro na nakatayo sa harap niyo ay hindi lang si Xandro. Nangunot ang aking noo. Isang malamig na kaba ang gumapang sa aking dibdib. Tinitigan ko ang locket sa kanyang leeg, ang locket na katulad ng kay Doña Imelda. What are you talking about, Mateo? Ang tanong ko ang aking boses ay nanatiling kalmado kahit ang aking isipan ay nagsisimula ng magdugtong-dugtong ng mga piraso ng puzzle. I am the son she hid for 30 years, Teresa. Ang pag-amin ni Mateo ay tila isang bomba na sumabog sa aming harapan. Ang anak sa labas na itinapon sa hirap para lang mapangalagaan ang dangal ng mga Montenegro. Habang si Xandro ay lumalaki sa yaman, ako ay lumaki sa galit. At ang USB na ito, dito nakatago ang ebidensya na si Doña Imelda ang pumatay sa mga magulang ni Xandro para makuha ang buong kontrol sa kumpanya. Kasama na rito ang lahat ng ebidensya laban sa iyo, Teresa. Naramdaman ko ang pagigting ng panga ni Xandro. Ang katahimikang namayani sa pagitan namin ay naging nakakasakal. Ang bawat paghinga ni Xandro ay tila isang ungol ng isang leon na handa ng sumunggab. Gusto mo ng yaman, ibibigay ko sa iyo. Ang boses ni Xandro ay naging kasing talim ng isang labaha. Pero huwag mo nang balaking gamitin si Teresa sa mga laro mo. Hindi lang yaman ang gusto ko, Xandro. Gusto ko ang lahat ng sa iyo, Tuan. Tugon ni Mateo habang inilalapit ang kanyang mukha sa amin. Teresa, sumama ka sa akin. Iwan mo ang lalaking ito. Gamitin natin ang USB na ito para sirain si Imelda at tayo ang mamuno. Kung hindi ang dokumentong ito ang magpapadala sa iyo sa kulungan habang buhay at sisira sa pangalan ni Don Z. Humarap ako kay Mateo. Hindi ako nagpakita ng takot. Sa halip humakbang ako pasulong papalayo sa proteksyon ni Xandro hanggang sa maging ilang pulgada na lamang ang layo namin ni Mateo. Naamoy ko ang amoy ng kanyang pagtatraidor, isang amoy na kailanman ay hindi matatakpan ng mamahaling pabango. Akala mo ba ay ikaw lang ang may hawak ng alas, Mateo? Ang boses ko ay naging isang malamig na bulong. Nakakalimutan mo yata na bago ka naging abogado ako ay isang financial analyst. Alam ko ang bawat dumi ng iyong mga bank accounts. Noong inalok mo ako sa selda iyon, na ang huling pagkakataon mo. Habang abala ka sa pagmamanman sa amin ang mga tao ni Xandro, ay nakuha na ang lahat ng records ng iyong mga illegal na transactions abroad. Ang USB na iyan, wala na iyang silbi kung ang mismong may hawak nito ay susunod na makukulong. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ang kanyang kayabangan ay unti-unting napalitan ng pagkagulantang. Nagsisinungaling ka. Check your phone, Attorney, sabat ni Xandro, ang kanyang boses ay puno ng mapanuyang tagumpay. Kasabay ng pag-vibrate ng telepono ni Mateo ay ang pagpula ng kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Paano pa? Paano niyo nakuha ang mga files na ito? Never underestimate an alpha survivor and a shadow president, sagot ko habang dahan-dahan kong kinuha ang USB mula sa kanyang nanginginig na kamay. Hindi mo kami mapapatakbo sa takot, Mateo, dahil kami ang siyang lalamon sa takot mo. Ngunit bago pa man kami makahinga ng maluwag isang tunog, ng mabilis na pagtakbo, ang narinig namin mula sa dulo ng pasilyo. Si Diego, ang kanyang mukha ay puno ng pawis, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon, at ang mas nakakakilabot ay ang itim na bakal na hawak niya sa kanyang kanang kamay, isang baril. Teresa, Xandro, ang hiyaw ni Diego, ang kanyang boses ay basag at puno ng kabaliwan. Wala na akong mawawala. Kinuha niyo ang lahat sa akin. Ang pera ko, ang dangal ko, ang pamilya ko. Itinutok ni Diego ang baril sa akin. Naramdaman ko ang mabilis na paghila ni Xandro sa akin, itinatago ako sa kanyang likuran.
Ang bawat segundo ay tila naging isang oras. Ang tunog ng pag-angat ng martilyo ng baril ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, isang mekanikal na tunog na tila hudyat ng kamatayan. Diego, huwag, ang sigaw ng isang pamilyar na boses mula sa kabilang dulo. Lumitaw si Lola Remedios, ang kanyang katawan ay mahina ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Naglalakad siya ng mabilis pilit na humaharang sa pagitan ni Diego at sa amin. Huwag mong dagdagan ang kasalanan ng pamilyang ito, Diego, tama na. Umalis ka riyan, matanda! Singhal ni Diego, ang kanyang kamay ay nanginginig habang nakatutok pa rin ang baril. Si Teresa ang dahilan kung bakit tayo nagkakaganito. Siya ang dapat mamatay. Hindi si Teresa ang pumatay sa dangal mo, Diego. Ang sarili ninyong kasakiman. Ang sigaw ni Lola Remedios habang patuloy siyang lumalapit. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Sandro sa aking braso. Teresa, tumakbo ka na. Bulong niya, ngunit hindi ko siya iniwan. Hindi ko hahayaang may mamatay ng dahil sa akin. Isang putok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog nito ay tila isang kulog na yumanig sa buong hotel. Nakita ko ang dahan-dahang pagbagsak ng isang katawan sa sahig ng pasilyo. Ang pulang likido ay unti-unting kumalat sa puting alpombra. Kasing pula ng bestidang suot ko noong gabing iyon sa ballroom. Lola! Ang aking hiyaw ay napunit sa aking lalamunan. Tumingin ako kay Diego na ngayoy nakatulala sa kanyang ginawa. Ang baril ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang kamay. Ang tunog ng pagtama nito sa sahig ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang trahedya. Narinig ko ang mabilis na pagdating ng mga security guards at ang sigawan ng mga tao sa malayo. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila naging malabong ingay sa aking pandinig. Nakaluhod ako sa tabi ni Lola Remedios, ang aking mga kamay ay puno ng kanyang dugo. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan sa gitna ng sakit. Patawad po! Patawad sa lahat, yung kanyang huling bulong bago siya tuluyang pumikit. Naramdaman ko ang paglapat ng kamay ni Sandro sa aking balikat, isang tahimik na suporta sa gitna ng aking pagkadurog. Ang galit na kanina ay nag-aapoy, ay biglang naging isang malamig at matalim na katinuan. Lumingon ako kay Mateo at Diego, na ngayoy pinalilibutan na ng mga pulis. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot, ngunit ang sa akin ay wala nang natira kundi ang desisyon na tapusin ang laban na ito ng may kasiguraduhan. The debt is paid, Diego. Ang boses ko ay naging isang malamig na sumpa. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa inyo kundi ang pagsisisi. Ang amoy ng antiseptic at malamig na hanging nanggagaling sa aircon ng ospital ay hindi sapat para pawiin ang amoy ng pulbura na tila nakadikit na sa aking balat. Himalang nakaligtas si Lola Remedios, ngunit ang bawat tunog ng monitor na nagpapakita ng kanyang mahinang tibok ng puso ay tila isang paalala sa akin. Ang bawat segundo ng aking pananahimik ay pagkakataon para sa mga demonyo na muling makapanakit. Teresa, kailangan na nating tapusin ito. Ang boses ni Sandro ay mababa, puno ng puot na kasing lalim ng dagat. Nakatayo siya sa tabi ng bintana ng ICU. Ang kanyang reflection sa salamin ay nagpapakita ng isang lalaking tapos na sa paglalaro ng tupa. Ang board meeting ay magsisimula sa loob ng 1 oras. Ang lahat ng baraha ay nasa kamay na natin. Humarap ako sa kanya, dahan-dahang pinahid ang huling bakas ng pag-aalinlangan sa aking muka. Hindi lang natin sila tatalunin, Sandro. Sisiguraduhin nating ang bawat sentimong ninakaw nila, ang bawat buhay na sinira nila, ay magbabayad ng may kasamang matinding kahihiyan. Pagpasok namin sa dambuhalang boardroom ng Montenegro Group, ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang hatol. Nakaupo si Doña Imelda sa dulo ng mesa, suot ang kanyang itim na terno, na tila ba siya ay nagluluksa na sa kanyang sariling pagbagsak. Sa tabi niya ay si Mateo na ngayoy maputla at hindi mapakali ang mga mata. Ano ang kahulugan nito? Ang boses ni Imelda ay nanginginig, pilit na pinapanatili ang kanyang awtoridad. Sandro, ikaw ay wala ng karapatan sa mesang ito, at ang babaeng iyan, siya ay isang kriminal na dapat ay nasa kulungan. Hindi ako kumibo. Inilapag ko ang aking laptop sa mesa at ikinonekta ito sa projector. Ang dambuhalang screen ay nagpakita ng isang dokumentong hindi nila inaasahan, ng digital footprint
ng pagpatay sa mga magulang ni Xandro, 30 taon na ang nakalilipas. Ang mga pirma ni Imelda sa mga packing break failure report ang mga transaction sa mga hitman na ngayon mga bangkay na rin. Ito ang dahilan kung bakit mo ako gustong mamatay, hindi ba Doña Imelda? Ang boses ko ay kalmado bawat salita, ay tumatama sa katahimikan ng silid na tila mga pako sa kabaong. Dahil nahanap ko ang mga dokumentong itinago mo sa loob ng 3 dekada. Ang USB na ibinigay ni Lola Remedios sa iyo, isang bitag lamang iyon. Ang tunay na ebidensya ay matagal nang nasa kamay ng National Bureau of Investigation. Tumayo si Xandro, ang kanyang bawat hakbang patungo kay Imelda ay puno ng kapangyarihan. Ang akala mong lumpo na anak-anakan ay ang siyang tatapos sa iyong imperyo ng kasinungalingan, Mama. Sa gabing ito, hindi lang kayo tinatanggal sa board. Kayo ay inaaresto para sa kasong murder, plunder at arson. Bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok ang mga operatiba ng NBI. Ang tunog ng mga posas na kumalansing sa manipis na pulso ni Imelda ay tila isang matamis na himig sa aking pandinig. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kayabangan ay ngayoy balot ng matinding hiya, ang kahihiyang mas masakit pa sa kamatayan para sa isang taong ang tanging yaman ay ang kanyang reputasyon. Hindi ito maari, Mateo, gawin mo ang tungkulin mo. Hiyaw ni Imelda habang kinakaladkad siya palabas. Ngunit si Mateo ay wala nang masabi. Ang kanyang mga kamay ay nasa ibabaw ng mesa na kayuko at tila tinatanggap na ang kanyang kapalaran. Ang pangarap niyang maging reyna ng mga Montenegro ay naglaho ng parang bula. Sa labas ng gusali naghihintay ang aking ina at si Paulo. Nang makita nila akong lumabas kasama si Xandro, mabilis silang lumapit. Ang mukha ni Mama ay puno ng peking ngiti, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman nang makita ang mga reporter na nakapaligid sa amin. Teresa, anak, alam ko namang magtatagumpay ka. Ang tili ni Mama habang sinusubukang hawakan ang aking kamay. Paolo, tingnan mo ang ate mo, sinasabi ko na nga ba ang pamilya ay pamilya pa rin. Huminto ako. Tiningnan ko sila ng may malamig na katinuan. Wala akong pamilyang nakikita sa harap ko. Ang boses ko ay matatag, walang bakas ng galit kundi isang dambuhalang pader ng distansya. Ang pamilya ay hindi nagbebenta ng sariling dugo para sa utang sa sugal. Ang pamilya ay hindi nananampal at nagtataboy kapag ang anak ay nasa gitna ng kahihiyan. Inabutan ko si Paulo ng isang pirasong papel. Iyan ang resibo ng pagbabayad ko sa huling utang mo. Huwag na huwag mo nang babanggitin ang pangalan ko. Mula sa araw na ito, ang utang na loob na paulit-ulit ninyong isinusumbat ay bayad na. Malaya na ako sa inyo. Tumalikod ako at sumakay sa sasakyan ni Xandro. Narinig ko ang pagsisigaw ni Mama sa background, ang kanyang mga mura na ngayoy wala ng talim. Habang umaandar ang sasakyan, naramdaman ko ang paglapat ng kamay ni Xandro sa aking palad. Tapos na ang giyera, Teresa, bulong niya. Hindi, Xandro, sagot ko habang nakatingin sa malayo, kung saan ang langit ay nagsisimulang magliwanag. Tapos na ang paghihiganti. Ang pagbangon naman ang sisimulan natin. Tumingin ako sa aking refleksyon sa bintana. Ang babaeng biktima sa simbahan ay wala na. Ang natira ay isang reynang marunong magpatawad sa sarili, ngunit hinding-hindi makakalimot sa halaga ng kanyang kalayaan. Ang bawat hakbang ko mula rito ay hindi na para sa kanila, kundi para sa payapang bukas na ako mismo ang naglikha. Isang taon ang mabilis na lumipas, kasing bilis ng paglipad ng mga tuyong dahon sa gitna ng amihan. Nakatayo ako sa malawak na terrace ng aming bagong tahanan, malayo sa mausok at mapanirang ingay ng lungsod. Sa aking harapan, ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, nag-iiwan ng mga guhit ng ginto at lila sa kalangitan, isang tanawing tila isang obrang ipininta ng tadhana. Ang mga abong akala ko noon ay magiging libingan ko ay siyang naging matabang lupa para sa aking muling pagbangon. Sa ilalim ng aking pamumuno, ang Montenegro Group ay hindi na kinatatakutan dahil sa galamay ng korupsyon, kundi kinikilala dahil sa integridad na pilit naming itinayo ni Xandro mula sa mga guho. Nakalalim na naman ang iniisip mo. Ang boses ni Xandro ay nanggaling sa aking likuran. Naramdaman ko ang kanyang mga bisig na dahan-dahang yumakap sa aking baywang. Hindi na siya nakaupo sa wheelchair. Ang bawat hakbang niya ay matatag, ang bawat galaw ay puno ng buhay. Inihilig ko ang aking ulo sa kanyang balikat
Ninanamnam ang amoy ng sandalwood at ang katahimikang matagal naming ipinaglaban. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin bulong ko. Sariwa pa sa isip ko ang amoy ng usok at ang lamig ng posas. Pero ngayon, ang tanging nararamdaman ko ay ang init ng iyong yakap. Hinarap niya ako sa kanya. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng paghihiganti ay ngayoy puno na ng kapayapaan. Hinaplos niya ang aking pisngi isang marahang galaw na tila nagbubura sa lahat ng sakit ng nakaraan. Ang nakaraan ay isang guro, Teresa, hindi isang bilangguan. Sabi niya nang may kasamang matamis na ngiti. Tinuruan tayo nito kung paano maging matatag, kung paano kumilala ng tunay na kakampi, at kung paano magmahal sa gitna ng digmaan. Mula sa loob ng bahay narinig ko ang mahinang tunog ng tawanan ni Lola Remedios, habang kalaro ang aming 6 na buwang gulang na anak. Nakaligtas siya mula sa bingit ng kamatayan, at kahit may mga bakas pa ng peklat ang kanyang balat, mula sa sunog ang kanyang espiritu, ay nanatiling buo. Siya ang aming paalala na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi ang pagpili na huwag nang magpaalipin sa galit. Tungkol naman sa aking pamilya na natili ang aking desisyon. Nagpapadala ako ng sapat na sustento para sa kanilang pangangailangan, ngunit ang pinto ng aking buhay ay nanatiling sarado para sa kanila. Natutunan ko na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugo, kundi sa mga taong handang tumayo sa tabi mo kapag ang buong mundo ay nakatalikod na. Si Doña Imelda at Diego ang balita ay unti-unti na silang nabubulok sa loob ng rehas. Ang kanilang hiya ay naging isang walang hanggang anino na susunod sa kanila habang buhay. Si Bianca naman ay naglaho ng parang buladala ang kahihiyang hinding-hindi na niya mabubura. Muling tumingin ako sa papalubog na araw. Napagtanto ko na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng kaaway na iyong napabagsak, kundi sa lalim ng kapayapaang iyong natagpuan pagkatapos ng laban. Hindi na ako ang babaeng biktima sa simbahan. Hindi na rin ako ang reynang naghahanap ng dugo. Ako si Teresa Montenegro, isang babaeng natutong sumayaw sa gitna ng apoy, isang asawang natagpuan, ang kanyang katuwang sa dilim, at isang inang sisiguraduhing ang kanyang anak ay lalaki sa mundong puno ng katotohanan. Tara na sa loob, pag-aya ni Sandro. Hinihintay na tayo ng ating pamilya. Habang naglalakad kami papasok, naramdaman ko ang hanging umiihip. Mula sa hardin, dala ang amoy ng mga bagong bukadikad na rosas. Ang bawat hakbang ko ay may kasamang pasasalamat. Ang kwento ng aking buhay ay hindi nagtapos sa mga abo. Ito ay nagsimula sa isang bagong umaga na puno ng pag-asa, pagmamahal at ganap na kalayaan.